Hercules POV. Katulad ng inaasahan, dagsa ang tao sa opening ng bar ni Xander. Mukhang isa rin sa inimbitahan nitong si Xander ay si Clifford Velasco, ang kapatid ni Bridget. Yung tiga lang, hindi ko lang din pinansin dahil nananawa na ako sa taong to. Ilang beses ko nang nilapitan para tanungin sa kanya ang kinaroroonan ni Bridget, pero nanatiling tiko mabibig niya sa ganitong klaseng usapin. May mga araw din sa akin ang Clifford na to. Pasasaan ba't makakaganti rin ako sa kanya? Halos lumuhod na ako sa harapan niya 3 years ago sa pakiusap na sabi niya sa akin ang kinaroroonan ng kapatid niya. Pero bato yata ang puso ng taong to eh. Walang pakiramdam at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kahit daw lumuha ako ng dugo, hindi siya magsasalita. Ang sabi naman sa akin ni Lucas noon, nasa New York daw si Bridget, pero sinuid ko ng lugar na yon. Walang Bridget akong natagpuan. Hanggang sumuko na lang ako at naging bato na rin ang puso ko sa pait na naranasan ko nitong mga nakaraang taon. Buti na lang may VIP room kahit pagkatapos ng photo op, doon na kami dumiretsong magkakaibigan. Si Clifford naman napansin kong pagkatapos ng photo op, kaagad na ring umalis. Mabuti na rin dahil habang tumatagal, nagiging tinik na sa lalamunan ko ang taong yon. As usual, pagkapasok namin sa loob ng VIP room, may mga babae na naghihintay sa amin. Sa bagay, kailan ba nawawalan ng babae itong si Xander? Liban sa inuman, may mga babae na inaalok din ang bar na ito at isa ang mga babae na naabutan namin. Yun no, kapag sinuswerte ka nga naman, mukhang may mga sariwa pa. Narinig kong sambit ni James. Lihim akong napamura sa aking isipan. Kailan pa nagkaroon ng sariwang babae sa ganito klase ng lugar? Hi sir, good evening po. Malabing na bigkas ng isa sa mga babae. Hindi ko na sila pinansin pa bagkos kaagad na ako napaupo sa isang mahabang sofa. Kaagad naman tumabi sa akin isa sa mga babae at mabilis niyang nilagyan ng alak ang baso ko. Inayaan ko na lang bagkos dilampot ko yon at ininom. Narinig ko namang napahagikik ang babaeng katabi ko kaya napatitig ako sa kanya. Pwede ka bang sumama sa amin mamaya? Seryosong tanong ko sa kanya. Kaagad tong tumango at parang ahas na lumingkis sa akin. Wow ha, don't tell me. Wala kang balak magtagal dito. May mga private room sa taas. Pwede kayong paripas ng oras doon. Nakangising sabat ni Xander. Di ko naman mapigilan ng mapa-ismid. Private room? Walang cameras? Baka mamaya mamalahin ko na lang. Laman na ako ng Pornhub site. Thank you na lang. Sa kondo kami. Bigkas ko. Lalaki ako at may pangangailangan ako pero syempre, maingat ako pagdating sa mga ganitong bagay. Always use condoms kapag nakikipagtalik at sigurado naman ako walang sakit ng mga babae ni Xander dito sa bar dahil regular daw on check-ups. Isa pa, sa dami ng mga babaeng naikama ko galing dito sa bar niya, wala pa naman akong nararamdamang kakaiba sa sarili ko. Sigurista. Bahala ka na nga pero mamaya na yan. Inom muna tayo. Nakangising sagot naman ni Alex kasabay ng pagtaas ng kanyang hawak na baso na may lamang alak. Itinaas ko rin ang baso ko na may lamang alak at sabay-sabay kaming nagbikas ng salitang, Cheers! Habang palalim ng palalim ang gabi, parami ng parami din ng alak na naiinom ko. Di naman ako nag-aalala dahil may driver namang nakaantabay sa akin. Nasanay din akong magkaroon ng mga bodyguards kaya't alam ko safe din naman akong makakauwi nito sa lugar na gusto kong uwian. Pwede ako umuwi ng mansyon. Pwede rin ako umuwi ko sa nakatira, sina Mommy at Lola Amelia. Pwede rin ako umuwi sa penthouse ko. Pwede rin sa mga condos. Pwede din sa rest house ko sa Tagaytay. Kahit saan, pwede. Yun nga lang, lahat ng mga lugar na yon malungkot. Dahil wala naman akong ibang nadadatnan. Kung hindi, mga kasambahay lang. Nang maramdaman kong medyo tinamaan ako ng espiritu ng alak, mabilis na akong tumayo. Oras na para umalis at makipaglaro sa babaeng nasa tabi ko. Abala na ang mga kaibigan ko sa kani-kanilang mga babae, kaya hindi na ako nagpaalam pa sa kanila. Alam ko ang trip ng mga to, kahit dito sa VIP room, kanilang makipag-sex ng sabay-sabay sa kanilang mga babae. Change partner pa nga minsan, pero hindi ko kayang sikmurain yon. Isang beses ko lang nasubukan at hindi ko na inulit. Pagkalabas ko ng VIP room, kaagad sumalubong sa akin ng aking mga bodyguards. Sinenyasan ko ang babaeng gusto kong ikama ngayong gabi na sumunod sa amin kaya kaagad niya namang ginawa.
Pagdating ng kondo, kaagad kong inutusan ng babaeng kasama ko na maligo muna. Hindi ako nakikipagtalik sa babaeng pinagpawisan ng katawan at amoy sigarilyo. Kaagad naman siyang tumalima kaya't pagkapasok niya sa loob ng banyo, kaagad na rin ako naghubad ng lahat ng saplot sa katawan. Di naman nagtagal ang paghihintay ko dahil mabilis na rin naman siyang lumabas galing banyo. Walang saplot na rin to't mabilis tumabi sa akin. Akmang hahalikan niya sana ako sa labi pero mabilis akong umilag. Wala akong balak na makipaghalikan sa labi sa kahit na kaninong babae. Sa kama lang kailangan ko at wala nang iba pa. Sa iba ba, kainin mo. Pautos kong bigkas sa kanya. Nagets niya naman na ibig kong sabihin kaya naman kaagad tong gumapang papuntang paanan ko. Yes, yes! Narinig kong sambit ng babaeng kaniig ko. Lalo naman akong ginanahan dahil sa ingay niya. Feeling ko tuloy ang galing-galing kong magpaligaya sa isang babae. Nahasa na yata ako. Sa loob na 3 taong namuhay ako sa kalungkutan, di ko na rin mabilang ko ilang babae nang dumaan sa buhay ko. Lahat sila'y nagpapakita ng satisfaction pagdating sa kama. Habang walang humpay akong gumagalaw mula sa likuran niya, di ko naman mapigilang ipikit ang aking mga mata. Ini-imagine ko na naman na si Bridget ang aking katalik ngayon. Yes, si Bridget. Si Bridget na hindi ko alam kung hanggang saan at kailan niya ako pagtataguan. Di na ako natutuwa sa babaeng yon. Sobra-sobra ng pagpapahirap na ginawa niya sa akin at ang lakas ng loob niya para iliw sa akin ng mga anak ko. Sa isipin yon, wala sa sariling lalo kong pinanggigilan ang babaeng katalik ko. Ilang minuto ring matuling lumipas at makapagpahinga na ako, bumangon ako ng kama, tinuksan ang isang drawer. Naglabas ako ng 10 taglilibuhin at tinihagasin sa babae na nooy kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mukha. Tapos na ang serbisyo mo, pwede ka nang umalis? Seryoso kong wika sa kanya. Napansin kong mabilis niyang pinulot ang pera na nagkalat sa harapan niya at pagkatapos nun, walang sabi-sabing hinagilap niya ang kanyang mga kasuotan. Mabilis tong nagbihis at halos di makatingin ng diretsyo sa akin na nagpaalam. Di ko naman maiwasang mapangisi habang pinagmamasdan ito. Muntik na nga sigurong malagutan na hininga ang babaeng yon dahil sa ginawa ko sa kanya kanina. Tiyak pagtataguan ako nun kapag makitang kahit na anino ko sa bar. Buti nga wala siyang natamo sa akin kahit isang pirasong pasae. Mabait pa nga ako kanina dahil masunurin siya. Hinayaan niyang gawin ko ang gusto ko kaya't wala kaming nasakitan nangyari. Pagkalabas ng babae dito sa kwarto, siyang pagtunog naman ng aking cellphone. Si Mommy ang tumatawag at pagpindot ko pa lang ng answer button, ang nagpapanik na kaagad na boses ni Mommy ang sumalubong sa akin. Hercules, nasan ka ba? Kanina pa kita tinatawagan na. Kaagad na tanong nito sa akin. Wala sa sariling napabangon ako ng kama. Nasa kondo, bakit po kayo napatawag? Late na. Supposed to be kapag mga ganitong oras, tulog na kayo. Seryoso kong sagot kay Mommy. Narinig ko naman ang mahinatong pagsinghot na parang umiiyak, kaya kaagad nagsalubong kilay ko sa labis na pagtataka. Hercules, nandito kami sa ospital. Ang lola mo, ang lola Amelia mo? Bigkas ni Mommy na labis kong pinagtaka. May kasama ng pag-iyak ang tono ng boses niya ngayon. Bakit po? Ano pong nangyari kay Lola Amelia? Hinahanap niyo ba ako? Pakisabi na lang po sa kanyang umuwi ako bukas dyan sa bahay. Seryosong sagot ko kay Mommy pero ang totoo, di ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Bigla ako nag-alala kay Lola Amelia. Mahina na to at marami ng sakit na dinadaing sa katawan. Hercules, wag ka sana magugulat. Ang Lola Amelia mo, wala na siya. Patay na ang lola mo. Umiiyak na bigkas nito. Para naman biglang namanhid ang katawan ko dahil sa narinig. Bridget's POV. Kay bilis talagang lumipas ng panahon. Mahigit 3 taon na palang lumipas at eto kami ngayon. Sakay na naman ang eroplano pabalik ng Pilipinas. Wala eh. Gustuhin ko mang wag na munang bumalik ng bansang yon pero hindi maaari. Lumalaki na mga anak ko at gusto ko sa bansang Pilipinas pa rin sila magdalaga at magbinata. Iba pa rin talaga ang values ng mga batang lumaki sa bansang Pilipinas at yun ang gusto kong matutunan ng pag-uugali ng mga anak ko. Parang kailan lang at sa edad na siya mataong gulang, halos kasing tangkad ko na sila. Siguro dahil naman na nilang tangkad ng tatay nilang si Hercules, kaya ang bilis nilang lumaki. From New York, lumipat kami sa bansang Canada dahil may negosyo akong itinayo doon. Kaya lang sa 13 taon nalugi din, kaya't walang choice kundi bumalik ng Pilipinas.
Malaking perang nalugi sa akin at nahihiya na ako kay Kuya Clifford na manghingi ulit ng pampuhunan. Di ko alam pero sa nakalipas sa 3 taon na pananatili ko sa bansang Canada, never ako naging masaya. Lalo at habang lumalaki tong si Stel, nakikitaan ko siya ng pagbabago ng ugali niya. Di siya kagaya ng dating napaka-sweet na bata. Di rin umuwi ng taktang oras at napabarkada na sa mga batang kasing edad niya. Di ko alam saan ako nagkamali sa pagpapalaki at pagpaparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Pero isa lang sigurado ko ngayon. Hinahanap nila ang kanilang ama. Ni hindi ko na nga mabilang kung ilang ulit nila akong tinanong noon kung kailan daw ba kami babalik ng bansa para makasama nila ang kanilang ama. Naging bingi ako sa pakiusap na yon hanggang sa napansin ko ng unti-unting pagbabago ng ugali nila. Wala silang hilig sa pag-aaral. Palaging pasang-awang kanilang mga grades kaya naman, imbes makapag-focus ako sa negosyo, hindi nangyayari yon dahil pati sila ay inaalala ko. Wala sa sariling napasulyap ako kay Selena. Tutok na tutok ang mga mata nito sa maliit na monitor ng telebisyon na nasa harapan niya. Hindi na cartoon sa mga pinapanood nito, kundi mga Korean drama na. Si Stel naman napapikit ang mga mata na parabang nakatulog na. Muli kong binalik ang atensyon ko sa batang nasa tabi ko. Ang mahigit 2 years old na anak kong si Althea. Yes, sa pangalawang pagkakataon. Nabuntis ulit ako ni Hercules. At itong si Althea nga ang naging bunga. Wish ko lang na sana lumaki siyang mabait na bata. Kina Stel at Selena pa lang, ubos na ang energy ko. Feeling ko talaga nagre-rebelde sa akin ang dalawa kong mga anak. Akala ko kasi ayos lang sa kanila ang pag-alis namin ng bansa noon. Hindi pala, at nagkamali pala ako. Sana lang sa pagbabalik namin ng bansa, muling bumalik ang dati nilang ugali. Sana lang muli silang maging mabait. Mabilis lumipas sa mga oras, sa wakas, maayos naman kaming nakarating ng bansang Pilipinas. Nang tingnan ko ulit si Stel at Selena, kapansin-pansin ng tuwa at excitement sa mga mata nila. Inintay lang namin ang announcement ng stewardess bilang hudyat na lalabas na kami ng eroplano. Mommy, muli po ba nating makikita si Daddy? Narinig kong tanong sa akin ni Selena. Natigilan naman ako. Why? Gusto niyo ba siyang makita? Nagtataka kong tanong sa kanila. Napansin kong sabay-sabay pa silang tumango. Syempre naman po. Miss na namin siya eh. Sana makita na namin siya ulit. Mi, sana pumayag na po kayo na makita namin ulit si Daddy. Sabat naman ulit ni Stel. Ngayon ko lang lubos na naiintindihan na malalaki na pala talaga ang mga anak ko. Alam na alam nila kung anong gusto nila. Hindi ko na sila madidiktahan pa dahil may sarili na silang gusto. Of course, makikita niyo ulit ang daddy niyo. Ako mismo ang gagawa ng paraan para makita niyo siya. Nakangiti kong sagot sa kanila. Napansin ko pang nag-high five ang dalawa dahil sa labis sa tuwa. Lalo din ako nakaramdam na matinding konsensya. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa loob ng 3 taon? Bakit ko pinagkait sa mga anak ko na makasama nila ang kanilang ama? God, bakit ako nagpadala sa matindi kong emosyon noon? Wala naman akong ibang gusto noon kundi mapabuti ang kalagayan ng mga anak ko. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang lumalabas na ako ang nagkamali? Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali sa amin. Pagkatapos namin maklaim ang mga bagahe, mabilis na rin naming tinahak ang way palabas. Halos 10:00 na ng gabi sa bansang ito pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Pagkalabas namin sa arrival area, kaagad namin nakita ang sundo namin ni Kuya Clifford. Halata ang tuwa sa mga mata nito habang nakatitig sa amin. Di ko naman mapigilang makaramdam ng tuwa. Sa wakas, nandito na ulit ako sa bansang to at handa na ulit akong harapin ang kung anumang buhay na kakaharapin ko sa bansang to. Ano ngayon ang plano mo? Sigurado ka na bang magstay ka dito sa Pinas? Hindi na ba magbabagong isip mo? Seryosong tanong sa akin ni Kuya Clifford habang magkaharap kami na nakaupo dito sa balcony. Napakatahimik ng gabi pero puno ng agam-agam ang puso ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ready nga ba talaga ako na muling harapin ang magiging buhay ko dito sa Pinas. Isa pa ang inaalala ko yung tungkol kay Hercules. Alam kong sa nakalipas sa taon, pilit kaming hinahagilap ni Hercules. Hinahanap niya kami, di ko alam kung paano siya ulit pakikiharapan sa muli naming pagkikitang dalawa. Sa totoo lang, natatakot ako sa posibleng mangyari. Kamusta na kaya siya? Malaki ba ang galit niya sa akin dahil inilayo sa kanya ang anak namin?
Inahanap siya ng mga bata, kuya. Naramdaman ko rin na nagre-rebelde siya dahil nilalayo ko sila sa kanilang ama. Seryoso kong sagot kay kuya. Kaagad naman tong napailing. Ilang beses ko nang nakasama si Hercules sa mga business conference pero hindi ko naman napapansin. Alam kong nagawa rin siya na ang kakatanong, nanawa na sa akin kung nasan kayo. I think much better na nga rin siguro na bumalik ka ng bansa dahil lumalaki na ang mga bata, lalo na't naghahanap din pala sila ng ama. Seryosong sagot ni kuya. Hindi ko naman na mapigilan ang mapatango. Pagkatapos namin mag-usap ni kuya, kaagad din akong nagpaalam sa kanya na magpapahinga na muna ako. Pagod ako sa biyahe at gusto ko rin silipin ang mga anak ko sa kwarto nila kung ano ang ginagawa nila. Na-addict na rin talaga sila sa gadgets at di natutulog sa tamang oras hanggat hindi sinasaway. Ang laki na talaga na ipinagbago nila. Di na sila katulad ng dati na napakabait at napakasweet na mga bata. Parang gusto ko tuloy sisihin ng sarili ko sa mga nangyari. Kung hindi ko siguro sila nilayo sa kanilang ama, di naman siguro sila magkakaganito eh. Pagdating ko sa tapat ng pintuan ng kwarto, sumilip lang ako. Hindi mapigilan ng pagguhit na masiyang ngiti sa labi ko nang mapansin kong natutulog na nga sila. Gustuhin ko man silang lapitan para isa-isang bigyan ng halik pero kagad ding nagbagong isipan ko na maisip ko na baka magising sila. Ayoko maistorbo ang tulog nila kaya't ang ending, kaagad na lang ako naglakad patungo sa katabing kwarto at pumasok na sa loob. Good evening, ma'am. Tulog na po si Baby Althea. Imporma sa akin isa sa mga kasambahay na inutusan kong bantayan muna si Althea habang nag-uusap kaming dalawa ni kuya. Tumango ako. Nagpasalamat sa kanya at sinabihan ko na po pwede na siyang lumabas ng kwarto. Ako nang bahala kay Baby Althea, total sanay sa akin ang batang katabi ako sa pagtulog. Naging maayos naman buong gabi ko. Maayos ako nakatulog at nagising kinaumagahan sa mahinang iyak ni Althea. Naalimpungatan ako at dali-daling bumangon. Basa ang diaper niya kaya naman nilisan ko kaagad siya. Pinalitan ko rin ang damit niya tinimplahan ng bagong milk. Inayaan ko muna siyang dumedede habang ginagawa ko ang morning routine ko. Bala kong kumuha ng bagong tagapag-alaga ni Baby Althea para di na ako mahirapan lalo na't sa bala kong magbalik opisina ngayong dito na ako sa Pinas. Kailangan ko na talagang tulungan si kuya dahil lumalaki na ang mga anak ko para naman maasikaso rin ni kuya ang sarili niya. Napapansin kong wala din yatang balak tong si Kuya Clifford mag-asawa o baka hindi lang niya maasikaso dahil busy siya sa love life niya. Good morning, ma'am. Ako na pong mag-aalaga muna kay Baby Althea. Iniintay po kayo ni Sir Clifford sa dining area. Sakto katatapos ko lang gawin ang morning routine ko. Nang pagkalabas ko ng banyo, mahinang katok sa pintuan ang narinig ko. Nang lumabas ako, nabungaran ko kaagad ang isa sa mga kasambahay ni kuya. Nang sinabi niya sa akin na siya na munang bahala kay Baby Althea which is pabor sa akin yon. Ganun ba? Rosie, right? Yung dalawang bata napansin mo ba? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Opo ma'am, nasa dining area na rin po sila. Kayo na lang pong hinihintay. Nakangiti naman itong sagot. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng tuwa. Sa Canada kasi kailangan ko pa silang gisingin para lang kumain ng breakfast. Ganun ba? Sige, ikaw na munang bahala kay Baby Althea ha? Pakidala na lang din siya sa garden para maarawan siya. Pagkatapos kong kumain, dadalhin ko na lang din ang food niya mamaya. Nakangiti kong sagot kay Rosie. Kagad naman siyang tumalima at mabilis niyang binuhat si Baby Althea. Actually, pwede naman sumabay sa pagkain namin si Baby Althea pero since hindi ko pa naasikasong pagkain na kakainin niya, sa garden na muna siya. Uminom naman siya ng milk kanina kaya't busog pa ang mga bata. Sabay na kaming lumabas ng kwarto. Pagkababa ng hagdan, dumiretso na si Rosie, karga-karga si Baby Althea. Palabas ng bahay para dalhin sa garden, samantala, dumiretso naman ako sa dining area para salubungin si kuya at ang mga anak ko na kumain ng breakfast. Naging maayos naman ang buong umaga namin. Maganang kumain si Nestel at Selena na labis kong kinatuwa. Mukhang tama lang talaga ang naging desisyon ko na muling bumalik ng bansa. Pagkatapos kumain ng dalawang bata, kaagad na rin sila nagpaalam sa aming dalawa ni kuya. Napupuntahan din daw nila ang kapatid nila na nasa garden.
Kaagad naman akong pumayag kesa naman magkulong sila sa kwarto. Puro gadgets ang inaatupag. Nang kaming dalawa na lang ni Kuyang naiwan dito sa dining area, napansin kong seryoso niya akong tinitigan bago siya muling nagsalita. Alam mo na ba kung ano ang balita? Tanong niya sa akin. Nagtataka naman akong tumitig sa kanya, kasabay ng pag-iling. Hindi, bakit? Anong klaseng balita? Nagtataka kong tanong kay Kuya Clifford. Marahan tong napabuntong hininga bago niya dinampot ang dyaryo na nakalapag sa bakanting upuan katabi niya. Patay na ang lola ni Lucas sa Hercules. Seryoso niyang bigkas na parang bombang sumabog sa aking pandinig. Di ako makapaniwalang napatitig kay kuya at kita ko kung gaano siya kaseryoso ngayon. Patay na si Lola Amelia? Mahina akong bigkas at wala sa sariling nabitawan ko ang hawak kong kutsara at tinidor. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang pag-inog ng mundo dahil sa narinig ko. Si Lola Amelia lang kakampi ko noon pa man at di ko ba lang siya nagawang kamustahin sa loob ng 3 taon. Noong last na nakita ko siya, mahina na siya at sa pagbabalik ko ng bansa, hindi ko akalaing hindi ko na pala masisilayan ang ngiti niya. Anong plano mo? Balak mo ba siyang puntahan sa bural niya? Sa Peace Memorial Garden siya nakabural at pwede kitang samahan anytime kung gusto mong pumunta. Seryoso niyang wika sa akin. Di ko naman mapigilan ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Bigla ako nakaramdam ng sundot ng konsensya. Ang pangako ko kay Lola Amelia, dadalaw-dalawin siya noon, hindi ko natupad. Ni hindi man lang sumagi sa isipan ko na anytime, pwede siyang bawiin ng Diyos sa amin. Kuya, anong gagawin ko? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang masilayan sa huling sandali niya dito sa lupa. Tulungan mo ko, kuya. Umiiyak kong bigkas kay Kuya Clifford. Kitang-kita ko rin ang lungkot sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Ready ka na bang muling makita si Hercules? Paano mga bata? Isasama mo ba sila sa pagdalaw sa lola nila? Malalaki na sila at sigurado din akong malulungkot sila sa pagkawala ng lola nila sa tuhod. Seryosong sagot ni Kuya Clifford. Lalo naman akong naguguluhan. Sa totoo lang, mas sinisigaw ng puso ko ngayon na makita muna si Lola Amelia. Bigla ko inatake na matinding konsensya sa isipin na binigo ko si Lola Amelia. Di ko siya binigyan ng pagkakataon na makasama niya na matagal ang mga apo niya, na hindi ko man lang siya nagawang dalawin bago kami umalis ng bansa, na hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. God, ang sama ko. Ang sama-sama ko sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang saan ako kakainin ng matinding konsensya na nararamdaman ko. Ngayon ko lubos na patunayan na nagkamali nga ako ng desisyon ko 3 years ago. Kuya, dadalaw ako. Ayokong habang buhay kong pagsisisihan ng mga mali kong desisyon. Isasama ko si Stella at Selena para makita din nila ang lola nila sa huling sandali. Umiiyak kong bigkas. Okay. Kung ano man ang magiging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Nakangiting sagot sa akin ni Kuya. Pilit ko naman pinapakalma ang sarili ko. Kailangan kong maging mahinahon sa lahat ng oras para sa kapakanan ng mga anak ko. Dahil bigla ko nawalan ng ganang kumain, nagpa siya akong puntahan na lang sa garden, sina Stephen at Selena. Buo na ang desisyon ko, isasama ko sila at may iwan muna si Baby Althea. Tsaka ko na lang siya ipapakilala sa ama niya kapag nasa maayos ng lahat. Aalis po tayo? Pupuntahan ba natin si Daddy? Excited na tanong sa akin ni Stell pagkatapos kong sabihin sa kanila na kailangan nilang maligo dahil may pupuntahan kami. Ngayon ko lang din lubos na napatunayan na sobra talaga nilang na-miss ang daddy nila. Yes, pupuntahan natin ang daddy nyo kaya maghanda kayo. Pilit ang iting naging sagot ko sa kanila. Pigil ko rin ang sariling maluha dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Basta, bahala na lang mamaya. Kapag makita nila ang lola nila sa malungkot na sitwasyon, maintindihan din naman siguro nilang lahat-lahat. Dahil excited ang dalawang bata sa pag-alis namin, wala pang 2 oras, ready na kaming lahat sa pag-alis namin. Halata sa mukha ng 2 batang excitement habang nasa sasakyan kami. Binilinan ko na lang si Rosie sa mga dapat niyang gawin kay Baby Althea. Pag-aalaga din daw ng bata naging trabaho niya sa dati niyang amo, kaya tiwala kong iwan sa kanya si Althea. Isa pa, nagkalat ang CCTV sa buong bahay kaya naman namomonitor ko rin talaga ang mga nangyayari sa anak ko habang wala kami. Habang palapit kami ng palapit sa lugar kung saan nakaburol si Lola Amelia. Para naman dumadagundong sa kaba ang puso ko. Pinaghalong damdamin ang lumulukob sa buong pagkatao.
Nalulungkot ako at the same time, natatakot din ako sa mga posibleng mangyari. Sa loob ng 3 taon, muli kong makikita ang lalaking hindi mawala-wala sa puso't isipan ko. Ano kaya ang mangyayari sakaling mag-cruise muli ang landas ni Bridget at Hercules? Malaman kaya ni Hercules na nagkaroon muli sila ng anak ni Bridget? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.